mga kasandok, umaga ngayon, Monday morning, so magre-rebat muna tayo. Pero bago tayo mag-proceed, gusto ko munang batiin ang lahat ng ating mga solid supporters ng mga kasandok. Ayan, shoutout sa inyo lahat mga kasandok at sa lahat ng mga kabirador, shoutout sa inyo dyan. Sa aking mga kabirador, BPM, Pekwa, Ate Joy, Mami Chu, yan, shoutout sa inyo at sa lahat ng mga solid supporters ng Birador. And syempre, shoutout Kapitana ni Heights at sa kanyang team fighters, may galaw shoutout. Ayan, sa lahat ng ating mga sina-shoutout dito, lalong-lalo na ang Team Dos por Dos, shoutout sa inyong lahat dyan. Okay, so proceed na tayo at pakinggan natin ang ating re-reactionan ngayong araw. So magkape muna tayo habang nandito ang ating sandok. Ito ang ating mahiwagang sandok. 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 Sige, pakinggan na natin ang ating karibatan ngayon. Marites na yun, sandok lang, long busy siya naglag kanina. Wala. Long busy siya naglag kanina. At sabi niya kanina, hindi ko pa naribatan. Wala ka naman ibang ribat sa akin. Abnormal. Wala ka naman ibang ribat sa akin. Kundi asap. Bakit naman ako walang mairiribat sa'yo? Siyempre kung ano yung content mo, yun ang iriribat ko. Kaya lang, syempre, dahil palagi pang nagla-live yung founder nyo at palagi pa rin nagla-live si Ash, syempre sila muna yung nireribatan ko. Pero dahil parang umaayaw na sila at nagsasawa na sila makipagribatan sa akin, ikaw naman masipag kang mag-content sa akin, so tayong dalawa naman magribatan, di ba? Gusto mo yan eh. Gusto mo yan. Sige, fight. Sabi mo lang naman ako doon sa sinasabi mo. Yan, sinasabi ni Miss Nak, hindi naman totoo. Hindi totoo doon. Yung nagabit ka? Naging gabit ka? Hindi talaga yung totoo. Hindi naman talaga yung totoo, Bisdak eh. Bakit, Bisdak? May patunay ka na naging kabit ako? May patunay ka na naging kabit ako? Baka ikaw yung nangabit, diba? Ikaw, yung umalis ka sa barangay ninyo, tapos pumunta ka ng Maynila para magtrabaho ka. Pero pagdating mo dito sa Maynila, imbes na magtrabaho ka bilang katulong, nagjowa-jowa ka, tapos yung asawa mo, iniwan mo doon sa probinsya. Kaya nung nalaman ng asawa mo na may kabit ka dito, naghiwalay kayo, di ba? Oh. Ayun ang totoo sa buhay mo, di ba? Kaya hanggang ngayon wala kang jowa, naghahabol ka lang ng lalaki, di ba? Na hindi ka naman pinapansin. Kawawa ko naman, Bistak. Oy, naghabol ng lalaki, hindi naman siya pinapatulan. Naglaway lang. Nabaliw pa, na-depress. Ano lang ba totoo? Hindi totoo doon. Sandok, hindi ka naging kabit? Hindi talaga. Hindi talaga ako naging kabit. In your dreams na naging kabit ako. Yung aswang mo, hindi lang naging kabit. Multiple times naging kabit. At siya pa mismo ang nangabit. Hindi ka lang naging kabit. Nangagawa ka pa ng lalaki. Hindi yung totoo. Gawa-gawa nyo lang yung kwento. Pero si Aswang, yung pagiging kabit niya at yung pang-iipot niya sa ulo ng kinakasama niya, yun ang totoo. Hindi lang siya nang ipot sa ulo. Nagkaanak pa siya doon sa iniputan niya. Oh my God! At ikaw naman, naghabol sa lalaking, hindi ka naman ginusto. Oh my God! Kumusta naman ang buhay natin ngayon? Long busy kaya kanina, long busy ka nag-live. Kahit 3 beses pa, wala kang pake. Gusto mo? 10 beses? Gusto mo? Pinanatan mo si As kanina. Binulgar yung mga gabahuan. Tagal ang nangyayari yan. Tagal ang sinasabi nila. Hindi na mahal mo sa amin yan. Ulit na lang kayo para kayo silang plak. Ay, bakit ikaw? Hindi ka pa ulit-ulit sa pau-pau nyo? Ha? Wala nga kayong ibang maibato sa akin. Siya ang dami-dami ng mga issue, galing sa nakaraan hanggang sa kasulukuyan. Ikaw din, latest lang yung issue mo na paghahabol mo kay JC Antonio, 'di ba? Samantalang yung sa akin, matagal nang tapos. Pero hindi kayo natatapos. Hindi kayo nakaka-move on. Kay Pau Pau, nainggit ba kayo? Nainggit ba kayo? Dahil merong Pau Pau na nagmahal sa akin. Samantalang ikaw, naghabol sa lalaki. Pero hindi ka pinatulan. Oh my God. Plaka. Diba? Para kayong masirang plaka. Uy, umuwi lamig. Bakit ikaw, hindi ka sirang plaka? Hindi kayo sirang plaka sa paulit-ulit niyong Pau Pau? Kayo talaga yung sirang plaka kasi iisa lang, 'di ba? Iisa lang ang tono nyo, iisa lang ang kanta nyo. Samantalang kami, may series, 'di ba?
May series yung aming kwento. Mula sa unang naging anak niya, hanggang sa naging kabit siya, hanggang sa nangabit siya, hanggang naanakan siya ng kabit niya, tuloy-tuloy yung kwento. Pero ako, wala na. Isa lang talaga. Hanggang pau-pau lang kayo. Yun lang. Yun ang sirang plaka. Na masarap pakinggan yung ano, hindi mo na napapansin yung sandok. Di ba? Mm. Hindi mo napapansin na ano, na, Na ano? anong tawag dito? Na ano? Bumababa na yung views mo. O ngayon, ano ngayon ang problema mo? Kung bumababa yung views ko, tumataas naman yung revenue ko. Kasi bakit? Hindi naman kasi yan sa views. Sa mga nagbibigay yan ng GCash. GCash na lang daw, sabi nila. GCash na lang, Marsria, para diretso na. Hindi na dadaan kay YouTube. Basta't kumikita pa ako sa inyo, galing sa mga viewers ko. Hindi ako titigil sa pagkukontent. Tumaas man ang views ko, bumaba man ang views ko. Ang importante sa akin, monthly, may naiipon ako, na kinikita ko, galing sa pagkukontent sa inyo. Diba? Nung mga nakaraang mga buwan, napansin ko, umaabot siya ng, umaabot siya ng 10, 3K? 3K? Wow, talaga. Believe na talaga ako sa inyo. Ha? Parang gusto ko nang sabihin na ako talaga yung idol ninyo. Pati ni Banang. Imagine, kinakalkal nyo talaga yung aking channel. Nag-aaralan nyo talaga yung channel ko. Ha? Inaalam nyo kung nasa na yung mga videos ko. Alam nyo kung kailan nawala. At alam nyo kung ilan ang nawala. Wow, updated talaga kayo. Ikaw naman, pinag-aaralan mo yung mga views ko. Talaga naman, nakakabilib naman kayo. Super, super talaga. Solid yata kayong mga, parang mas solid pa kayo na supporters at viewers ko sa mga team Dos por Dos Yung mga team Dos por Dos ko. Basta nasa live ko, present palagi yan. Pero kayo, hindi lang kayo present sa mga live ko. Talaga naman, kinakalkal ninyo. At inaalam ninyo kung ano nang nangyayari sa channel ko. Nakakabilib naman kayo. Na-overwhelm naman ako. Kanina pinakinggan kita, wala talaga itong animal na to. Wala ka talaga sandok. Kahit ano, wala naman kapuna-puna doon sa sinasabi ng mga... Animal ka din. Mas animal naman yung mukha mo. Diba? Tignan mo yung mukha mo. Mas animal naman yung mukha mo kaysa sa mukha ko. Nangarap ka pa nga maging kamukha kita. Oy, layo ng mukha mo. Oy. Hindi tayo magkamukha, bisdak. Hanggang pangarap mo lang yan na magkamukha tayo. Pinangarap mo na nga yung mukha ko. Minomonitor mo pa yung channel ko. Talaga naman, nakakabilib ka naman talaga. Ganun mo talaga ako ka-idol. Marlene, kung gusto lang naman, kung may gusto mag-ano, dahil kapag, kunyari, magbigay ka naman, para ano ka rin, madala ka rin doon sa mga blessing o mga ano na matatanggap doon na kunyari, makapagbigay ka. Doon sa, ano ba yun, kasi hindi ko naman alam yun, kasi nga, wala man sa amin yan. Makapagbigay ka doon sa tinatawag nilang mga Nazareno, gano'n. Makapagbigay ka ng pira, tapos makapagpakain ka doon. Kung gusto lang naman, sabi ni Mami Merly, gano'n, kung sino may magusto. Tapos binigyan niya na dami-dami mong comment. Dami-dami mong mga Parang ikaw din naman, dami mong comment ngayon, no? Di mo ba napapansin sarili mo, dami mo rin comment, di ka naman kasali, nakikisaw-saw ka sa amin ni Banang. Dahil mga ganito, ganyan, hindi ko alam kung bakit nyo, kung ano, inaano pa rin ninyo si Banang na ganito, ganyan. Wala ka nang pakialam doon kung may mga sponsor man na gustong magbigay dyan sa sinasabi ni Mami Merly, kung may gusto lang naman. Bakit ikaw, may pakialam ka rin ba sa buhay ko? May pakialam ka ba kung sino gusto kang i-content? Wala ka rin pakialam, pero nakikialam ka din. Parehas lang tayo. Ang pagkakaiba lang natin, ikaw, sumasawsaw sa issue namin ni Banang kasi hindi ka naman kasali dito pero nakikisawsaw ka. So, hindi ka lang pakialamera, sawsawera ka pa. Kung sino lang naman yung may gusto. Ganun. Hindi naman namimilit si Mami Merly na, kailangan nyo ganito, ganyan. Hindi pa talaga namimilit. Alin anak, mayroon na naman tayo Alin anak. So ano bang papel ni Alin? 'Di ba ang papel ni Alin magbaba ng pledge? So pag nagbaba ng pledge, anong tawag mo doon? Ha? Naniningil kayo ng pledge. 'Di ba? Pag hindi nga nakabayad sa pledge, sinisingil nyo online pa. My God. Pagpahingahin ang mga
Tama, pagpahingahin nyo naman. Diyos ko Mariusep, isipin mo naman, buwan-buwan, hinihingian ninyo ang mga OFW. Tapos wala namang kapararakan yung mga pinaggagagawa ninyo. Buti man lang sana, kung may magandang napupuntahan, wala naman. Pag nagbigay ang mga OFW, sasabihin na naman iba ng, ay, panata po yan ng anak ko. Taon-taon po namimigay po ng pagkain at tubig. Ayan po yung mga anak ko. Pero pera ng sponsor yon, 'di ba? That happens last year. May mga sponsor na nagbigay pero ang credit nasa kanila lang. Laklakin yung jacket ko. Pahingayin yung mga sponsor. Wala kang karapatan magsabi-sabi kung ano man. Ingit kaya eh. Ikaw na inggit sa akin. Inggit ka sa akin. Inggit ka sa akin. Hindi naman kita inaano eh. Unang-una, hindi ka kasali sa ribatan namin ni Banang. Pangalawa, hindi naman kita inaano. Pero, ako yung palagi mong pinapakialaman. Kami ni Banang, from the start, kami na talaga yan. Magkasama kaming dalawa, diba? Kaya kung nagkasagutan man kaming dalawa, nag-umpisa kami dahil magkasama kami. Original TAC, hindi lang original. Diba? Pioneer member. Hindi lang pioneer member. Dahil ang TAC na yan, binuo lang yan ng Berador. At ipinasa lang kay Banang ang pagiging founder. Dahil respeto lang ng aming talagang leader, dahil matanda siya sa grupo namin. So, kung meron man ditong naiinggit, bisdak, not me, but you. Ikaw ang inggit sa akin. Nangarap ka pa maging kamukha ng mukha ko. Abnormal dyan ka. Ilang bisis ka, nag-ano ka? Mas abnormal ka. Niya, grabe, banat kay ano, kadayas. Bakit ikaw, banat ka rin naman ng banat sa akin? Di ba? Napapansin mo ko, nabanat ako ng banat. Kayo, pansinin niyo yung mga sarili ninyo. Hindi ko kayo inano. As 26, hindi ko yan inano. Pero banat kayo ng banat sa akin. Hanggang ngayon, banat ka ng banat sa akin. Hindi naman kita inaano. Ingit ka? Gigil ka na sa akin? Ano lang sinasabi, pinaburo pa ako. Grabe, si Buro, sabi ni Bo, burot. Saan yung natotoo doon? Tanga ka kasi. Ang hirap mo makaintindi. Kung sana pinakinggan mo ng mabuti, hindi ka sana nalilito. Ang talaga yung mga tanga. Saudi no filter o Aquarius? Kasi, yan. Bobo. Bobo. binanggit mo ng ganun dalawa, nalilito tuloy ako sa mga sinasabi mo. Ay, nalilito lang ang mga taong bobo. Kagaya mo. Ano magtotoo dito? Pareho na talaga kayo ay. Nag-live si ano kanina? Nag-live si As, di ba? Oy. Nag-live si As. Nag-live si... Yung korikong mo, parehas kayo ni S26. Yung korikong mo, kamot ka ng kamot dyan, Lagyan mo muna ng ng salicylic acid, yung korikong mo. Dahil, kamot ka ng kamot. Si Buro, nag-live din si Sando. Yung nireact ni Sando, ni Buro, na kuno siya yung naglabas, na ganito yung mga ganito, mga ganyan-ganyan. Walang comments dahil yan kasi hindi naman totoo kung ano yung mga sinasabi ninyo, mga kung ano kay, grabe na mga... Hindi ba talaga totoo? Hindi ba talaga totoo? Baka hindi niya maipaliwanag dahil totoo. Kaya bang itanggi kung sino ang tatay ng anak? Pwede mong pasinungalingan ang lahat ng bagay sa buhay mo. Pero ang totoong tatay ng anak mo, hindi mo yan maitatanggi kung sino. Baka hindi siya talaga makapagribat dahil siya mismo hindi siya sigurado kung sino talaga ang sperm donor ng anak niya. Kasi nga, nag-Tom and Jerry si Aswang. Hindi niya maipagtanggol yung anak niya. Pati siya mismo nalilito, sino ba talagang tatay ng anak ko? Ang Lebanese o ang Australiano? Alam nyo, para malaman niya ni Aswang, ipa-DNA niya na lang yung anak niya. Para, pag nagribat siya, sigurado siya kung sino yung tatay. Pambabalahura mo kay Marcelia. Grabe na yung pambabalahura. Hindi na tama. Charot, kasi charot mo. Hindi ka babae mo. Gabihan tayo. Grabe yung pag-ano mo. Kuhaan ka naman. Ano sabi mo kanina? Na, grabe yung pambabalahura mo kay hindi na tama to. Hindi na tama na kung ano-ano yung sasabihin mo kay tawag dito? Kay Marcelia. Ano ba yan? Na ganito, ganyan-ganyan.
Ang boring mo namang ribatan kasi, kaya ako naboboring ribatan sa'yo eh. Loading kasi yung utak mo. Pag nagla-live ka, loading ang utak mo eh. Sige, ano pa? Kung ano yung mga sinasabi mo kay tao dito, Mm. kung ano yung mga sinasabi mo kay Marcelia, hindi na tama to. Mm. Kung nasaktan ko man si, pareho lang talaga kayo mga plastic kayo, mga abnormal. Mm. Mga mini-ung di ba? Ay, yung kamot ng kurikong mo dyan, lagyan mo muna ng salicylic acid yan, gamutin mo muna, buhusan mo na ng muriatic yan, at mukhang kinakati ng husto yung kurikong mo. Pareho lang talaga kayo. Sabi niya, tawag dito, yung mga nilalabas ko, galing yan sa doon, sa filter, mga ganito, mga ganyan. Sinuo ko, di ba, inaano yan, katulong sagot yan si Deyas kasi, tawag dito, kung hindi naman sasagutin ni Deyas, hindi totoo. Hindi niya masagot kasi siya mismo hindi niya talaga alam kung sino yung tatay. Yun ang totoo doon. Kung sinuo ko, nagsabi niyo, madalata, nagsawa niyo yung viewers ninyo, bumaba na yung viewers ni Sandro. Uy, nakamonitor. Monitor ka, Day? Ha? Monitor ka? Nakamonitor talaga sila sa channel ko. Parang si Banang lang, 'di ba? Natataranta pag hindi ko siya nire-reactionan. Ito, ganyan. Iba ka na lang ng daw. Sa hindi, ganito, ganyan, hindi kasi, ano lang naman ribat, hindi naman, nag-ano ka kanina, si Mami Merly, yung mga salita ni Mami Merly, wala namang problema doon, pero binigyan mo lang. O bakit? Yung mga sinabi ko, may problema ka? Yung may problema ka sa mga sinabi ko, wala namang palang problema eh. Bakit ka nagre-reaction din? Ha? Ba't ka nagre-reaction din? Talaga naman hindi maganda yung mga kung ano-ano yung mga sinasabi mo, pati yung muta. Isipin mo, ha? Isipin mo, kung may respeto ka talaga sa bagay, hindi nga namin asahan yan na ganyan yung ano mo. Isipin mo, yung kaloob mo, abnormal ka, kakadiri ka. Sabihin mo, Hoy, bago ka madiri sa sinasabi ko, madiri ka muna dyan sa itsura ng founder mo dahil nagla-live siya ng may muta. Sinong kadiri? Yung pinapansin ko yung muta niya o siya mismo na minumuta. At nung pinunas niya yung muta niya, kumalat sa mukha niya. Hindi mo ba napansin? Pag nagla-live kasi yung founder mo, pagsabihan mo, manood ka sa kanya, wag kang sa akin nakatutok para nakikita mo yung muta niya nagkakalat. Kadiri, oy. Kadiri, oy. Yung muta niya nagkakalat sa mukha niya. pag muta mo yung pinaligo sa mukha niya. Baka ikaw yung tamod ng lalaki, pinaligo sa mukha mo. Ew. 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 Kamusta naman si Ash? Siyam na lalaki, 10. Baka hindi lang sa mukha naligo ng ganun yun si Ash. Baka buong katawan pinapaliguan siya sa ganung kadaming lalaki. Oh my goodness. Ikaw, nangarap ka, frustrated magustuhan ng isang lalaki. Kawawa naman. Kaya sobrang insecure at sobrang inggit nyo yan sa issue namin ni Pau Pau. Dahil hindi ninyo matanggap na kayo mga naghahabol at iniiwan ng lalaki. Diba? Naghabol, hindi pinatulan. Yung isa gustong tikman, hindi pinansin. Doon kayo sobrang insecure kaya hindi kayo makamove on dyan kay Pau Pau. Kaya naging sandok yung suwang mo, kadiri ka, abnormal. Ito sandok lang, Kaya siguro, sabi mo kay Mami Merly kanina na yung kamot ng kurikong. My God, kadiri. Pareho kayo ni Aswang, may kurikong ang mga paa ninyo. Kamot ng kamot. Ay, lagyan mo muna ng ng salicylic acid yan o kaya muriatic acid para mawala yung kurikong mo dyan sa may binti mo. umuta ni Mami Merly, imagine mo na lang. Bastos ka na nga, bunganga mo. Nakakadiri pa yung bunganga mo, lagi ka Ay, mas nakakadiri naman yung nagla-live ng may muta. Mas nakakadiri yung magla-live ka tapos may muta, tapos nung tinanggal mo yung muta, kumalat sa mukha mo. Mas kadiri yun, oy. Mas kadiri naman yun. Kamot ng paa. Babae, kayo lang talaga kayo, ni buro. Ulit-ulit lang kayo eh. Ulit-ulit ka rin naman. Bakit ikaw, hindi ka pa ulit-ulit? Ulit-ulit ka rin naman. From 2022, 2025 na, wala kayong ibang issue si Pau. Ako, ang dami ko nang naging issue sa inyo. Pati yung takbo ng buhay ni Aswang. Kayo hindi makaalis. Nakailan na si Aswang. Pang-10 ng lalaki yung ikinunik namin sa buhay niya. Ako, hindi ninyo maialis yung buhay ko kay Pau.
Hindi kayo yung hindi maka-move on. Kasi kami, nagmo-move talaga yung mga issue namin. 'Di ba? From banang pabahay, sobre yung bill ni JC Antonio, yung 39K, yung lupa sa Galanto, yung pagiging budol, yung mga concert, yung pagdating kay Ram Castillo, yung pambabalahura kay Ma'am Jasmine, nagmo-move talaga kami. Pero kayo, eto proven and tested na hindi kayo nagmo-move. Kasi from the start, wala kayong ibang naging content sa akin, kundi si Pau. Hindi gumagalaw. Consistent. Consistent ba? Yan talagang hindi nagmo-move. Kumbaga sa traffic, na stuck na kayo doon. Alayo na nang narating ng mga content namin sa inyo. Nag-stuck lang kayo doon kay Pau Pau. Ano mga viewers natin? O yan, si Sandok, nabawasan siguro ng isang viewers yun. Kasi Ano naman ngayon kung nabawasan ako ng viewers? Ganun talaga yun. Bumababa, tumataas. Ano naman ngayon? Affected ka? Yung pinangarap kong maging kamukha, bumababa yung views niya. Mas affected ka pa sa akin kaysa doon sa channel ko. Ay, bisdak, kahit ganyan lang ang channel ko, may $80 na yan. Diyan sa YouTube studio ko. $20 na lang, makaka 100 na naman ako. Eh, ang layo pa ng petsa, oh. Asa is pa lang ngayon, may $80 na ako. Bisdak, huwag mong titingnan ang views. Tingnan mo kung kumikita yung channel mo. Kasi sayang naman nagdadaldal ka tapos hindi kumikita yung channel mo. Eh, ako naman, for the views na lang ako at for the revenue. Kung mahina man ang views ko, basta tumatakbo ang dollar ko, okay na sa akin yun. Nakita mo ba yung YouTube studio ko? $80 na ang laman. Ikaw kaya? Kumikita ka na ba dyan? Or nagsasayang ka lang ng panahon mo? Ha? Oo, man ikaw, uy. Naghabol ka na nga sa lalaki. Hindi ka pa kumikita sa pagkukontent sa akin. Kawawa ka naman. iba ka na lang ng content. Grabe yung panalita niya kay Leas ba? Pero siguro, nasagwaan na yung viewers na yun. Kahit sa kanya, ulit-ulit niyang kakabanggit niya doon. Ay, hindi ko yun solid viewers, hindi ko yun solid supporters. Wala akong magagawa doon. Hindi natin pwedeng pilitin ang mga taong ayaw manood sa atin. Ako pa nga ang nagsasabi sa kanila pag nandyan sila sa live ko. Pag hindi ninyo gusto ang content ko, pwede naman ninyong i-skip. Diba? Pwede kayong maghanap ng ibang gusto ninyong panoorin. Dahil kami, malaya kami sa aming mga viewers kung sino ang gustong panoorin. Hindi katulad sa inyo na pinagbabawalan ninyo ang mga viewers ninyo na manood sa iba, gusto ninyong hawakan sa liig. 'Di ba? Pag nakita niyo yung mga viewers niyo na nanood sa iba, iko-content nyo na, susumbatan nyo na. Katulad ng ginawa ni Esperanza Borbe, nanood lang kay Angie, sinumbat-sumbatan nyo na. O kami, malaya kami. Ayaw mo sa akin? Go! Ganun lang kasimple, bisdak. Ba't mas affected ka pa sa akin? Affected ka? Ako hindi. Sa paglalait niya kay As, na ganito ganyan, sawa na. Iba ka na lang content kasi nga, marami naman pwede i-content. Yeah. Walang pwedeng magsulsol sa akin. Ako ang may-ari ng channel ko. At ako ang masusunod kung sinong gusto kong i-content. Kung gusto ko pa kayong i-content, i-content ko kayo. Hindi na talaga tama to. Na sabihan mo si Marsria na pupuk, sausawan. Sino bang sabi niyan, Bungo? Di ba ikaw ang sabi niyan? Nag-umpisa kasi yan kay S26. Nag-umpisa yan kay S26. Aminin mo na. Kaya lang nasasaktan si S26 dahil sa pagsasabi niya na sausawan ako. Pero tingnan mo naman kung ilan ng lalaki sumausaw sa kanya. 10? Hindi pa kabilang yung mga walang dokumento. Hindi pa kabilang yung mga hindi niya nabanggit dito. Isipin mo 6 ang anak niya. May 6 na tatay. Naging kabit pa siya. Nagkaroon pa siya ng Lebanese. Tapos ngayon, mayroon pa siyang isang kajugjugan. Oh my God! Sa kanya nang galing yan. Yung sausawa ng bayan, sa kanya nag-umpisa yan. Sa kanya ko unang narinig yan.
Mm. Eh ngayon, sino ngayon ang sausawan ng bayan? Hindi lang siya nasausawan, siya mismo ang nagpasawsaw. Dahil habang meron siyang Australiano, meron din siyang Lebanese. Oh my goodness. Abnormal. Sino bang noon? Abnormal ka din. Sabihin pa ni Sandok, bubo ka talaga Sandok, abnormal ka. Na hindi mo mawala talaga yung issue na patungkol dyan kay Pau Pau. Kaya mismo si Sandok, nagbabanggit dyan kay Pau Pau. Ay syempre, binabanggit ninyo eh. Diba? O, ako sinasagot ko. Hindi kayo makamove on. Hindi ninyo kasi matanggap sa mga sarili ninyo na merong pau-pau na nagmahal sa akin. At naayos namin ang mga buhay namin. Hindi katulad ninyo. Na hindi nyo maiayos-ayos ang mga buhay ninyo. Tulad ni Ash, hindi niya maiayos-ayos ang buhay niya. Hanggang ngayon, pulubing palamunin at nagmamakaawa at naghahanap pa rin ng lalaking kakamot sa kakatihan niya. Hindi mabuhay ng walang lalaki. Hindi na problema yung mga anak niya walang malamon. Ang importante sa kanya, may lalaking kakamot sa pagkakate ng buray niyang warak. Sabihin pa ni Sandok, bubo ka talaga Sandok, abnormal ka. Break naman siguro, pero bubo ka. Mas bobo ka. Mas bobo ka, mas tanga ka, mas inutil ka. Puta ka, pokpok ka. Naghabol sa lalaki na hindi naman pinatulan. Naglaway sa lalaki na hindi ka naman pinatulan. Pinagkapuyatan yung lalaki. Hindi man lang siya tinapunan kahit kunting paningin. Sino ngayon ang bobo at tanga? Diba? Ang tanga mo lang na naghahabol ka at naglalaway ka sa lalaking hindi ka naman gusto. Diring-diri nga sa'yo. Amoy mabaho ka daw. Pangit mo daw, hindi ka daw pasado sa beauty niya, sa beauty standard niya. Pangit mo daw, sabi ni JC Antonio. Pinangarap mo siya. Hindi ka pinatulan. Wawa ka naman. Frustrated, di ba? Kaya ka nga nagkaroon ng depresyon. Kaya ka nga na-stress. Kasi sa sobrang paghahabol mo at patay na patay ka kay JC Antonio, nagka-depression ka. Dahil naghabol at naglaway ka sa lalaki. My God. Yun ang wala ka. Kaya inggit ka na mayroong pau-pau na nagmahal sa akin. Samantalang ikaw, never kang pinansin, pinandirihan ka pa. Ew. Ew, manikaw bisdak, uy, kamot ng ano? Ba't kamot ka ng Kung ano talaga yung sa ano doon, mga tao na yun. May gamitan na, sa palusot ka pa. Ah. Talagang tinignan mo doon sa barangay siguro, para masyuwar mo na may kasal na yung dalawa. Oh, syempre, ganun talaga, 'di ba? Hindi naman ako kasing tanga ni As26. Nasasama sa lalaki na hindi alam kung anong estado ng buhay ng sinasamahan niyang lalaki. 'Di ba? Kasi si As26 hindi naman talaga niya purposely alamin at kilalanin ang lalaking dumadating sa buhay niya. Ang gusto niya lang pag nakita niya yung lalaki, tusok agad, jugjug agad, kahit mawarak ang buray niya at magdugo-dugo. Hindi ako ganoon. Inaalam ko kung ano ang estado ng lalaki para alam ko kung saan ako lulugar. Yun. Bakit ikaw? Di mo ba inaalam? Di mo kinikilala ang lalaki bago ka magpatira, bago ka makipagrelasyon? Oh my God! Hindi ninyo kinikilala? Oh my God! Natural, aalamin ko kung ano ang estado nila. And, syempre, sabi ko nga, part of the process, kapag ikaw ay magdidemanda, kailangan meron kang maayos na mga dokumento. Diba? Kailangan kumuha ka ng proper documents sa barangay tungkol sa mga isyong pinapasukan mo. Hindi nyo ginagawa yun? Hindi nyo kinikilala yung mga lalaki na nagkaka-interest sa inyo at bago kayo pumasok sa pakikipagrelasyon, dapat kilala nyo yung mga lalaki. Hindi nyo ginagawa yun? Ano yun? Basta sige lang, pag nakilala nyo, patusok na lang kayo agad. Oh my God. Oh my God. Baka pwede mo siyang agawin. Kasi kasal, para tunayan mo na, nagpakasal na ba sila? Di ba nakakadiri ka? Mas kadiri ka naman. Sino mas kadiri sa ating dalawa? Yung naghabol ka at naglaway ka at nagpakita ka ng kahubdan mo sa lalaking hindi mo naman karelasyon? Hindi ko gawain yung bisdak. Yung ipakita ko yung kaluluwa ko, yung dede kong laylay, na nakatungo na sa lupa. Tapos, hindi naman ako magugustuhan ng lalaki katulad mo. Sinong kadiri sa ating dalawa?
Sinong kadiri sa ating dalawa? Hinubad mo na yung, pinakita mo na yung buong kaluluwa mo ni hindi ka pinatulan. Pinandirihan ka pa. Sinasabi mo na ano, yan, ako, thumbnail ako na nilagyan, binigay ko na sa lahat ng halos picture ko doon sa sexy akong damit. Di ba? Kaya nga, di ba? Yun ang patunay na ikaw, naghubad ka na sa harapan ng lalaki, tapos hindi ka naman pinatulan, pinandirihan ka pa. O, sinong mas kadiri sa ating dalawa? Mas kadiri ka. Ha? Tapos, ikaw, sa pagiging katulong mo dyan sa ibang bansa, nagpapakahirap kang magkudkod dyan ng lahat ng mga paglilinis mo dyan sa bahay ng amo mo. Tapos, ibibigay mo lang sa lalaki mo? Ha? Doon sa lalaking patay na patay ka? Binigyan mo na ng pera? Hindi ka pa pinatulan? Sinong kadiri sa ating dalawa? Mas kadiri naman yung mga ginagawa mo. Lahat na lang ginawa mo pero hindi ka pinatulan. Kadiri ka. Yung mga ano, Ay, nabaliw ka pa, na-depress ka pa, nangayayat ka pa. Oh, munti ka pang mabaliw. Buti na lang naka-recover ka talaga. Naku, kung hindi, ewan ko lang sa'yo. Baka nagpakamatay ka dahil lang sa hindi ka pinansin ni JC Antonio. O, sinong mas kadiri? Mas kadiri ka. suggest naman So, naman lang. yan, loading ka na naman. Kaya natatamad akong ribatan ka, loading ang utak mo. Ba, yung blessing ba, na madala ka na rin doon sa tawag dito. Ay, ulit na naman yan. Oh, pass forward, iba naman. Oh, sige, sinabi ko na yan. Tawag ka na sandok, mga ganito, ganyan. Nakadiri ka, may gana ka pa, ikaw yan, isaw-saw yan yung sandok mo sa ano, sinuklay-suklay mo na yan ka. Buang. Ay, kahit isuklay-suklay ko to eh. Oh, isuklay-suklay ko. Oh, isuklay-suklay ko. Props ko na to. Diba? Hindi na to ginagamit. Lagi na lang tong nandito. O ngayon, kung gamitin ko man, eh ano naman? Bakit? Di ba pwedeng hugasan? Ha? Di ba pwedeng hugasan? Siguro naman pag hinugasan ko to, malinis na to, wala nang buhok to. Ingit ka sa sandok ko? Oo, man ikaw pati yung sandok ko, pinag-iinitan mo. Yung sandok na walang malay. Grabe, pinano talaga niya, nakita talaga, hindi lang bako yung bunganga mo. Dugyot ka pa. Ay, bakit ikaw? Ikaw, hindi ka nga pinatulan ni JC Antonio kasi nga mabaho ka daw. Hindi ka pa daw niya nalalapitan pero amoy mabaho ka na. Dugyot ka. Tingnan mo itsura mo. Kamot ka ng kurikong mo. May kurikong ang paa mo. Hindi sa'yo, pag mawala na yung mga viewers mo iba. Merisi ka din. Ay, mo yung viewers ko. Ba't ka ba namumroblema sa viewers ko? Ako gaya din namumroblema sa viewers ko. Basta ako, nag-a-upload sa YouTube para maalagaan ko yung YouTube ko. Okay na yan. Ngayon, kung namumroblema ka, edi gawan mo ng paraan. Hindi mo muta, isipin nyo na lang. Muta daw ni Mami Merly. Ilagay sa mukha. Pinaganyan-ganyan sa mukha daw. Ay, totoo naman. Nakita mo ba? Hindi mo kasi nakita. Hindi ka nanonood sa founder mo, no? Siguro hindi ka, ikaw talaga, nabubuking ka dito. Supporter ka ba talaga ng TAC? Defender ka ba talaga ng Mami Merly mo? Bakit hindi mo nakita na nung tinanggal niya yung muta niya, kumalat sa mukha? Napunta dito. So, pinunas niya sa mukha niya. Hindi mo nakita yon? Hindi ka nanonood ng live ng founder mo. Manood ka ng live ng founder mo para nakikita mo kung paano kumalat yung muta sa mukha niya. O kaya, manood ka na lang ng TikTok ko kasi nasa TikTok ko yon kung paano niya pinunas yung muta niya at kumalat sa mukha niya. Ano naman ang bukas yung nasasabihin niyo? Ulit lang naman. O Ikaw, bakit pa ulit-ulit ka din? Bakit pa ulit-ulit ka din? Pustahan tayo. Simula sa umpisa ng pag-content mo, wala kang ibang sasabihin sa akin kundi si Pau Pau. Pustahan pa tayo. Ako marami akong maisasagot sa'yo. Pero for sure, wala kang ibang i-content sa akin. Si Pau Pau, si Pau Pau, si Pau Pau. Na-traffic na kayo dyan kay Pau Pau. Nandiyan na lang kayo lagi kay Pau Pau. Sa dami ng mga issue ng mga buhay ninyo, yung issue ni Pau Pau, na-stuck na kayo dyan. Nabulok na yung mga utak ninyo kay Pau Pau. Habang si Pau Pau masaya na ang buhay at ako dito masayang buhay ko kasama ng buong pamilya ko. Kayo, hindi kayo makamove on sa Pau Pau. Oh my God. Ganun pa rin yung sasabihin niya. Nawarak na rin yung buray. Ay, totoo naman. Bagong issue yan hindi yan dati. Latest lang yan, ngayon lang yan. 'Di ba? Kailan lang ba yan? Ilang buwan pa lang. At hanggang ngayon, kasalukuyan yan. Bakit? Dahil hanggang ngayon naman, magkarelasyon pa si As26 at saka si PLC. So, hindi yan yung previous na istorya ng buhay niya. Kasalukuyan. Ngayon, kung nai-issue man yan, ganun talaga.
Ikwento niya ba naman dito sa social media kung paano sila magjugjugan? Ikwento niya ba naman dito sa social media na nagkalat silang dalawa doon, pinapatambling-tambling siya, ay talagang pag-uwi niya dito, warak-warak at duguan ang buray niya pag ganun ang klase ng ginagawa nila. Pagalitan mo si Ash, saka kukwento ng buhay niya. Ako hindi ko kinikwento. Nagpaliwanag na lang ako kasi hindi kayo makamove on kay Pau Pau. Pero, hindi sa akin nagsimula yung kwento na yan. Kayo ang nagkalkal ng buhay ko. Pati ikaw. Hindi ka naman kasali dito Bakit ka nakikialam? Bakit ka nakikisawsaw? Sawsawera ka. Ang issue namin, kami lang dalawa ni Banang. Sa amin lang tong dalawa. Between Banang and me. Ang dami nyong nakisali. Ang dami nyong nakisawsaw. Manahimik din kayo. Bago nyo ko patahimikin, manahimik muna kayong lahat kasi hindi kayo kasali dito. Tapos, pag nariribatan kayo, masakit ang mga kalooban ninyo, magsusumbong kayo kay Tulpo, magpapa-DSWD kayo. Nakisawsaw kayo. Yung atong ganito ganyan. Gusto mga komento, hindi naman giatay. Magpakihula kayong lahat. Pati yung trabaho ni PL. Sana masama doon sa basurero. Bakit? Sinabi ko bang masama yung pagiging basurero niya? Sinabi ko lang naman na ang boyfriend mo, basurero. Sinabi ko bang masama yung pagiging basurero? Alam nyo kung bakit kayo nasasaktan, di kayo marunong tumanggap ng katotohanan. Ano naman, kung boyfriend niya, basurero. Hindi ko naman mininos yung pagiging basurero niya. Ang sinabi ko lang naman, ang boyfriend mo, basurero. Ngayon, sa sweldo ng basurero, kung pangarap mo talaga na maging maayos ang mga buhay ninyo, nasasaktan kayo kasi nababara ang mga kayabangan ninyo. Yung masama doon sa basurero, kung wala basurero, patay tayo lahat, tayo lahat, bahain tayo ng bahain. Wala naman talagang masama doon Sino ba nagsabi na masama yun? Wala naman akong sinabing masama yun. Binabara ko lang ang sinabi ni As26, na kaya niya iniwan ang mga lalaki niya para hindi sila maghirap mag-iina. Ang tanong, yung ipinalit niya ba ngayon, kaya ba silang bigyan ng magandang buhay? Kung siya nga lang na mag-isa, sa unang pagkikita nila, hindi makabayad ng magandang kwarto para magjugjugan silang dalawa, itinira lang siya sa barracks. Tapos ni electric pan, wala. Paano niya sasabihin, paano niya papatunayan na kaya niya iniwan yung mga lalaki? Dahil gusto niya ng magandang buhay. Tapos kukuha siya ng lalaki na kahit siya lang, hindi kayang pakainin. Yun kasi yun, bisdak. Yun kasi yun. Huwag kasing mayabang. Huwag kasing nagmamalinis. Para hindi nababara yung mga salita. Pau Pau mo, yung boyfriend ng Pau Pau, bakit anong trabaho niya? Di ba driver? Driver. Bakit? Anong masama sa pagiging driver? Driver ang sweldo nun. Magkano sinisweldo nun? Baka kasing tapat lang ng sweldo mo. Alam mo ba kung magkano ang sweldo ni Pau Pau ngayon? 1,000 lang naman isang araw plus 200 na food allowance. 1,200 pesos para sa isang biyahe ng truck. Ikaw, magkano sweldo mo dyan? Kaya ngayon, alam nyo, maganda ang buhay ni Pau Pau at saka nung kinakasama niya ngayon. Nasa maayos silang apartment. Naka-aircon ang kwarto nila. Di ba updated ako? Kasi magkaibigan kami. Diba? Maayos. Pag nagtatrabaho pa, dalawa pa silang nagtatrabaho. Tapos, meron pa silang yaya na nag-aalaga ng mga anak nila. Maganda ang buhay ngayon ni Pau Pau. Samantalang nung nandoon siya kay Nerissa, sa 700 pesos na sweldo, wala pang food allowance, wala pang SS, wala pang mga benefits, gutom. Ang tagal-tagal pa ng oras. 15 hours na buong maghapon nasa biyahe sa halagang 700 pesos. Alam nyo ba kung bakit palaging nag-aaway sila noon? Kasi nga, nahihirapan sila pareho na pagkasyahin ang 700 pesos na sweldo ni Pau Pau para buhayin sila, ipambayad ng apartment, ng kuryente, ng tubig, pambili ng pagkain, at syempre, pagkain nila pare-pareho. Plus, syempre, lalaki yun, si Pau Pau, naninigarilyo, ba? Nag-iinom, saan mapupunta yung 700? Samantalang ngayon, ang sweldo lang naman po ni Pau Pau, 1,000 per biyahe, plus 200 pesos allowance per day.
Kung babiyahe siya ng buong 30 days, meron siyang 30,000 a month. Ha? Eh ikaw, baka mas mataas pa yung sweldo sa'yo ni Pau Pau. Maganda na ang buhay ni Pau Pau. Kaya wag nyo nang problemahin ang buhay ni Pau Pau. Ha? Driver man yon, kaya namang mag-provide sa pamilya. Eh, si S26, ha? 10 araw lang, 10 araw lang. Hindi man lang siya napatulog sa aircon na kwarto. Ay, samantalang si Pau Pau, kaya niyang mag-provide ng air condition na kwarto sa pamilya niya. Ay, yung driver ni S26, yung boyfriend ni S26 na driver, ni electric fan, hindi kayang ibili si S26. My God. Oh my God. How miserable. How pitiful. My goodness. Di ba? Nilait mo. Nilait mo yung trabaho ni Sir Elsie. Oh, kalait-lait ba ang pagiging driver ng isang basurero? Pwede. Pwede naman. Kung mag-girlfriend tapos hindi kayang patirahin sa isang maayos na lugar. Ni electric fan, hindi man lang ibinili. Oh my goodness. Nagtyagang magpaypay ng karton. 10 araw pa lang yun, ha? How much more kung siya na ang magiging padre di pamilya ng 6 na anak ni As26 na lahat ay nakasandal pa sa kanya. Eh si As26 nga lang, hindi niya kayang bigyan ng maayos na buhay. Oh my goodness. Oh my goodness. Kuan ka, napaka ano mo, yabang mo. Hindi ako nagyayabang. Hindi ito kayabangan. Real talk ito. Real talk. Real talk between PLC and Pau Pau. Kung magkano ang sinisweldo ng sweldo ni PLC. Kung talagang maayos ang sweldo niyan, kaya dapat niyan na itira si As26 sa isang hotel dahil sa 10 araw nilang pagkikita, magkano lang naman yung babayaran. 'Di ba? Sana man lang itinira siya kahit sa hindi ganun kamamahaling hotel, pero komportableng tulugan. 'Di ba? 10 araw, sana nasa maayos siyang kwarto. May aircon, may malinis na kama, may kobre kama, may kumot, may unan, may CR sa loob, may shower. Oh my God! Saan ba siya itinira? Sa barracks? Oh my goodness! Oh my goodness! Kawawa naman. Kawawa naman si As nagtiyaga sa ganun. Oh my goodness. Wala nang ibang kakamot sa Makati niyang buray. Kaya nagtsatsaga na lang siya. Kahit sa ganung klaseng tulugan lang siya itira. Kahit sa ganung klaseng tirahan lang siya itira. Walang kahit na ultimo sa pinsahigaan. Wala. Oh my goodness. Nagtsaga ng 10 araw. Habang yung anak niya gutom, walang makain. Chat kay Ate Angie. Ate Angie, walang pagkain yung mga anak ko. Pakainin mo muna yung mga anak ko kasi nakikipagjugjugan pa ako dito kay PLC. Oh, saan ka pa? Diba? Antino, diba? Hindi ng sahod mo dyan sa ano mo? Ikaw, magkano sahod mo dyan? Ayan na naman kayo. Ha? Tapos, pag ikaw naman, na-question ko na naman yung sahod mo at yung trabaho mo, sasabihin mo na naman, minamaliit kita at minamaliit ko yung sahod mo. O, tandaan nyo. Luray-luray. As26, ikaw ang unang nanlait ng trabaho ko nung sinabi mo na pipitsuging call center lang ako. Tandaan mo, luray-luray, ikaw ang unang nanglait ng sweldo ko. Ang sinabi mo na ang sinisweldo ko dito, wala pa sa kalahati ng sweldo mo. O, eto na naman si Bisdak. Manlalait na naman ang sweldo ko. Tapos pag nalait ko na naman yung mga trabaho ninyo at mga sweldo ninyo, sasabihin nyo na naman, nanlalait ako. Ang sinasabi ko sa inyo kayo talaga palagi ang nauuna. Sumasagot lang ako. Pero pag nasagot ko kayo at nareal talk ko kayo, yung mga puso ninyo, inaatake. Ngayon. Pala. Alam mo, napakalaki ng sahod mo dyan sa ano. Bakit ikaw, Bisdak? Ano bang trabaho mo dyan sa ibang bansa? Kaya mo ba yung trabaho ko dito? Ako kaya kong magpakatulong, Bisdak. Kung ano man yung tinatrabaho mo dyan, kaya kong gawin yan. Ikaw, kaya mo ba yung trabaho ko? Kaya mo bang umuwi dito sa Pilipinas at maghanap ng trabaho nakapantay ng sweldo ko? Kung kaya mo, wag mo kong yayabangan. Diba?
Yung trabaho mo dyan sa ibang bansa, kayang-kaya kong gawin yan. Kaya kong maging DH at kaya kong maging katulong dyan sa ibang bansa. Kaya kong kitain kung magkano ang sinisweldo mo dyan. Ikaw, pag umuwi ka dito sa Pilipinas, kaya mo yung trabaho ko? Kaya mong magtrabaho ng katulad ng trabaho ko na kasing laki ng sweldo ko? Hindi umaabot ng 100,000 ang sweldo ko. Ikaw, magkano ba sinisweldo mo dyan? Umaabot din ba ng 100,000? Sa pagiging katulong mo? Ha? Sa pagiging katulong mo, umaabot ba ng 100,000 ang sweldo mo? Huwag mo lalaitin ang sweldo ko, bisdak. Huwag mo ring lalaitin ang trabaho ko. Dahil ako, kaya ko ang trabaho mo, pero ikaw, hindi mo kaya ang trabaho ko. Pustahan pa tayo. Uwi ka dito sa Pinas. Diba? Apply ka ng klase ng trabaho ko kung matanggap ka. Pero ako, pag tinry kong mag-apply ng trabaho, diyan sa ibang bansa, kaya kong maging katulong. Bisdak. Pero hindi ko gagawin yan. Bakit naman ako magpapakahirap na maglinis ng bahay ng may bahay, samantalang ang sweldo ko dito, kaya kong kitain at pantayan ang sweldo mo, pero nakaupo lang ako at hindi ako nagpapakahirap katulad ng trabaho mo. Diba? Huwag man lalait ng tao. Kung nasa mababa ka lang din naman na uri. Kung nasa mababa din naman ang klase ng trabaho mo, pustahan tayo. Dahil nilalait mo ang sweldo ko, magpakitaan tayo ng payslip. Katulad ni Ray Luray, na lalaitin nyo yung mga sweldo ko, hindi nyo naman kayang ipakita kung magkano ang payslip ninyo. Pakitaan tayo ng payslip para magkaalaman. Kung sinong mas malaki ang sweldo sa atin dyan, bisdak. Huwag mo lalaitin ang trabaho ko. Malait ka ng trabaho ko, bisdak. Kung kaya mong gawin at trabahuhin kung anong trabaho meron ako ngayon. Pero kung hindi, manahimik ka. Dahil kung gusto mong laitan ng trabaho, ayaw mong lait-laitin yung pagkatao mo diyan sa klase ng trabaho mo. Huwag mo kong impisahan. Baka magtulpo ka rin. Baka magpatulpo ka rin. Sabihin mo, bayani nilalait. Kahit anong gawin ni Mami Marley, wala ka nang pakialam doon. Kahit ano rin ang gawin ko, wala ka rin pakialam. Bakit ka rin nakikialam? Sabihin mo muna yan sa sarili mo. Kahit anong gawin ko, wala kang pakialam. Kung kinukontent ko man si Merle ang may karapatang sumagot sa akin, hindi ikaw. Dahil ikaw, wala ka ring pakialam sa akin. Tandaan mo yan. Nagbigay man, paki mo. Sabi ka na, upas okay, nag-like mo sa Mami Marley, kita doon niya na live. Ay syempre, matagal na kaming nagre-reaction kay Merle at alam ninyo na matagal na kaming nagbabangayan. Matagal na kaming nagre-ribatan. Ikaw, sumulpot ka lang para ano? Para makialam? Para makisawsaw? Tapos sasabihan mo ako ngayon, wala akong pakialam. Sabihin mo muna sarili mo yan. Wala ka rin pakialam. Bakit nakikialam ka? Nakikisawsaw ka sa issue naming dalawa. Issue lang namin to. Wala kang pakialam. Lahat kayo mga nakisawsaw at nakialam. Tandaan nyo yan. Si Mami Marley, nag-live si Mami. Kanina, ate ka kanina, inainom ka niya. Bawal salita, Mami Marley, nag-gel niya ng ano. Oy, talaga. Totoo yan. Kasi bakit? Talagang re-reactionan ko ang bawat live niya. Gusto mo ikaw din? Nainggit ka ba kay Banang? Gusto mo ikaw din? Simula ngayon, sige. Pag may oras ako, bigyan kita ng reaction. Bawat live mo, re-reactionan ko din. Total, gusto mo yan eh. Walang iyakan, walang tulpuhan Baka bukas makalawa, sasabihin mo na rin yung sinasabi ni Luray-Luray, papatulpo kita. Baka bukas makalawa, sabihin mo na rin yung sinasabi ni Aswang, magpapa-DSWD ako. Baka bukas makalawa, sabihin mo na rin sinasabi ni Banang, ididimanda kita. Tandaan mo, hindi kita inano, ikaw ang nauna. At lahat ng mga videos mo, recorded yan sa akin. Patunay na hindi kita inaano, pero pinakikialaman mo ang buhay ko. Mirisigit, pag uubos na yung ano mo. Kasi, Mirisi ka din. Mirisi ka din. Tama ka ba? Kurikong ang paa, kamot ng kamot, may kurikong ka. Kung ginagawa ni Sandok na sa live niya, wala namang kapuna-puna dyan sa mga sinasabi ni Merly. Wala namang Bakit ikaw? May kapuna-puna ba sa mga sinasabi ko? Wala rin kapuna-puna sa sinasabi ko, pero pinupuna mo din.
ay mas malala ka naman dahil hindi ka naman kasali sa amin, nakikisawsaw ka at nakikisali ka. Kung meron mang dapat na magribat sa akin si Merleon, hindi ikaw. Ikaw nakialam ka lang, nakisawsaw ka lang. Hindi naman kita pinapakialaman. Ano dyan sa mga sinasabi nila, hindi dapat ano kasi siyempre may mga matatanda ng mga ano yung mga pag-iisip na ayaw kong manood dyan. Ayaw kong manood dyan kasi nga makikita mo, maririnig mo yung puros mga kabastusan, mga ganyan-ganyan. Eh bakit? Kabastusan, di ba? Kabastusan din naman ang mga pinagsasasabi ni Banang. Last na. Ikaw din, paulit-ulit ka din. Paulit-ulit ka din. Di ba? Puro ka pau-pau, pau-pau, pau-pau. Wala kang ibang may issue sa akin. Pau-pau, pau-pau, pau-pau. Ano? Sa live niya. Huwag siya maano si Mary yung binanatan niya. At wala. Tandaan mo, Bisdak, sa tuwing magla-live ang founder mo, may reaction ako. Expected mo na yan. Kasi bakit? Kaming dalawa dito ang nagbabanggaan at hindi ka dito kasali. Kaya kung meron ditong dapat tumigil at paulit-ulit at nakikialam, walang iba kundi ikaw. Wala namang problema doon sa mga sinasabi ni Mary. Kung sakaling may Wala rin problema sa sinasabi ko. Bakit nakikialam ka? Bakit nakikialam ka? Wala din naman problema yung sinasabi ko. Pakialamera ka. Pakialamera ka. Sausawera ka pa. ano man, wala ka problema doon kung magbigay man. Wala din problema sa sinasabi ko, Bisdak. Wala rin problema sa sinasabi ko na problema ka lang. Sa tao dito. Diyan. Magbigay galing sa kanya. Hindi niya na kailangang manghingi. Diba? Kung panata yan ng anak niya, gumastos sila. Diba? Kung panata yan ng anak niya, sila ang magsakripisyo. Hindi yung panata ng anak niya, gagastos yung mga sponsor. Diba? Ganun ang mangyayari doon. Isa sa pinagkukunan mo ng ng source of income, di ba? Kaya magsikap ka talaga sa pagpapalahura. Sana dumating na yung araw na mabawasan na yung mga viewers. Atat na atat kang ma-monetize, kaya content ka rin ng content sa akin. Problemado ka ba sa viewers ko? Oh my God, kawawa ka naman. Kaya siguro minsan, pag mag-live ka dyan, warak na warak ka kasi lasing ka. Talaga ba? Siguro, akala mo lang yun, Bisdak. Akala mo lang yun, lasing ako. Lasing ka, tapos minsan yung mata mo, maghalata mo na parang inaantok kasi nga, lasing. Siyempre, pagod ako sa trabaho ko eh. Gusto mo, Bisdak? Mag-chat tayo? Pangit mo. Pangit mo. Tignan mo picture mo. Ang pangit mo, Bisdak. Gusto mo to eh. Gusto mo ma-reactionan. Sige, ganito na lang. Bibigyan na lang kita palagi ng upload na ikaw yung content ko. Kawawa ka naman eh. Diba? Masyado kang nagpapapansin. Nagpapaawa ka na sa akin. Masyado ka nang nagmamakawa sa akin. Kaya ayan, pagbibigyan na kita, awa-awa naman. Diba? Yung pulubi, limusan naman natin kahit papano. Sige po, hanggang dito na lang ang aking video. At abangan nyo na lang po yung mga susunod kong uploads. Thank you. God bless everyone. Once again, this is your Marisriang Sandok. Goodbye mga kasandok. Bye-bye.